Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa atin pong lahat. Magandang umaga rin. Ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang kapistahan ng banal na mag-anak, Jesus, Maria, at Jose. Kung mayroon man po tayong isang huwaran sa pagbuo ng pamilya, tingalain po natin ang buhay pamilya ni na Jesus, Maria at Jose. Isang pamilyang sa kabila ng pinagdaanan sa buhay ay nanatiling matatag, buhay ang pananampalataya at lumago sa pagmamahalan dahil ginawa nilang sentro ng kanilang pagsasamahan ang Diyos sa kanila pong buhay. Mga minamahal kong kapatid, meron pong tatlong bagay na itinuturo po sa atin ang mga pagbasa sa araw na ito. Una, bilang isang pamilya, ialay sa Diyos ang inyong mga anak. Una, ialay sa Diyos ang inyong mga anak. Mga minamahal kong kapatid, huwag po tayong maging hadlang upang ang inyo pong mga anak ay makalapit at makapaglingkod sa Diyos. Alalahanin po natin ang ikalawang pagbasa dahil sa pananalig ni Abraham sa Diyos, kahit ang kanyang isang anak na si Isaac ay inialay niya dahil sa kanyang pananalig at katapatan sa Diyos. Inialay ni Abraham sa Diyos ang kanyang anak na lalaki na si Isaac bilang tanda ng kanyang pananalig at katapatan sa Diyos. Tayo din po mga minamahal kong kapatid, bilang isang pamilya, noong kayo po ay nagsisimula pa lamang po bumuo ng pamilya, noon pong kayo po ay ikasal, isinumpa nyo na po at sinabi nyo na po sa Diyos na palalakihin nyo po ang inyo pong mga anak nang mayroon pong pagmamahal at iaalay ang mga ito sa Diyos. Kaya nga po, ang iba po sa atin, kapag po hindi pa po mga magkaanak, lagi pong hinihiling sa Diyos, Lord, biyayaan nyo naman po kami ng anak. Biyayaan nyo naman po kami ng mga magiging supling at iaalay po namin ang mga ito sa iyo. Nung kayo po ay bigyan na ng Panginoon, biyayaan na ng Panginoon ang mga supling. At yung mga anak po ninyo ay gusto pong maglingkod sa Diyos. Kayo pa po o tayo pa po ang unang humahadlang upang ang mga batang ito ay maglingkod sa dambana ng Diyos. Marami pong mga kwento ang mga kabataan na sa kagustuhan po nilang maglingkod sa Diyos, ang mga magulang ang pumipigil upang maialay nila ang kanila pong sarili sa Diyos. Mga minamahal kong kapatid, malinaw na ipinakita sa atin na mabuting balita kung papaanong maging si Jose at si Maria ay inihandog sa templo si Jesus para italaga sa paglilingkod sa dambana. Kung papaanong dapat ang mga panganay na lalaki ay inihahandog sa Diyos, mga minamahal kong kapatid, panawagan ito sa bawat isa po sa atin kung papaanong dapat tayo rin po bilang mga tao at bilang sumusunod sa banal na mag-anak, maialay din po natin sa paglilingkod ang atin pong mga anak bilang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kung papaanong noon pong nagpaiwan si Jesus sa templo upang makinig ng salita ng Diyos, upang makinig sa pangangaral ng mga saserdote, ng mga hari, ng mga propeta, maaring ipinahayag doon sa mabuting balita na hinanap ni Jose at ni Maria ang kanilang anak, at nung matagpuan ito sa templo ng Panginoon, agad niyang sinabi ni Maria at ni Maria sa kanyang anak, hindi mo ba alam na kami ay balisana ng iyong ama
sa paghahanap sa iyo. Pero ano ang sinabi ng Panginoong Yesus? Hindi niyo po ba alam na dapat ako'y nasa templo ng aking Ama? Kaya nga po, minamahal ko pong kapatid, marapat lamang po na sa kagustuhan ng atin pong mga anak na makapaglingkod sa dambana ng Diyos, makapagpahayag ng salita ng Diyos, huwag po sana natin silang pigilan. Huwag po sana natin silang pigilan na ibigay ang kanila pong mga sarili sa paglilingkod sa Diyos bilang tanda ng kanila pong pagmamahal at pag-aalay ng kanilang sarili sa kabutihang ginawa ng Diyos sa kanila pong buhay at sa inyo pong pamilya. Ikalawa, manalangin ng sama-sama. Sa panahon po natin ngayon, na ang iba ay abala na po sa mga makamundong bagay, inaanyayahan pa rin po tayo ng pagbasa na patuloy na manalangin bilang isang pamilya na sama-sama. Sino pa po ba sa atin yung nagdarasal ng Santo Rosario ng sama-sama? Sino pa po ba sa atin pong pamilya na kapag kasapit ng orasyon o alas 6 ng gabi, sama-samang nagdarasal ng orasyon at nananalangin sa Diyos bilang tanda ng kanila pong pasasalamat sa buong maghapon na nagdaan sa kanila pong buhay. Katulad ni Propeta Ana, ang propetang babae na ipinahayag sa mabuting balita, araw-gabi na nag-aayuno at nananalangin sa Diyos upang kalugdan ang kanyang mga panalangin sa pamamagitan ng pagsagot ng Diyos sa kanya pong mga kahilingan. Mga minamahal ko pong kapatid, bilang isang pamilya, sana po maturuan po natin ang atin pong mga anak na sama-sama tayong magdasal, sama-sama tayong lumuhog sa Diyos, sama-sama tayong magpasalamat sa Diyos bilang tanda ng atin pong pagmamahal at pagpapasalamat sa walang hanggang biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya po sana, ang bawat isa po sa atin sa pagsapit ng linggo, sama-sama po sana natin ilapit ang atin pong mga anak sa Diyos. Sama-sama po natin na dalhin ang atin pong buong pamilya para makinig ng salita ng Diyos, para tanggapin si Jesus sa banal na komunyon sa hapag ng Panginoon na atin pong pagsasalu-saluhan. Alam niyo po, isa po sa mga magagandang ugali na amin pong na-adapt sa amin pong lolo at lola ay yung palagiang pagsisimba. Ang akin pong lola, kahit po siya po ay matanda na, hindi po iyon pumapalya sa pagsisimba. Kahit po kami po mga apo po noon, tatawagin po kami, kahit po walang magdadrive ng motor o ng tricycle, sasakay po iyon sa tricycle. Tatawagin po kaming mga apo po noon at itutulak po namin yung tricycle hanggang makarating po kami sa bisita doon po sa amin pong lugar. Ganoon po yung pagtuturo ng amin pong mga lolo at lola upang kami pong buong pamilya ay makapagpasalamat sa Diyos. Upang kami pong buong pamilya ay makapakinig ng salita ng Diyos. Kahit na wala pong magdadrive ng tricycle, sisiguraduhin po ng amin pong mga lolo at lola na kami po ay makapagsisimba sa pamamagitan ng kanila pong pag-aaya sa amin, kahit na magtulak po kami ng tricycle papunta sa bisita. Kaya po mga minamahal kong kapatid, ang hamon po sa atin sa ikalawang punto ng atin pong pagninilay sa araw po na ito,
bilang pagdiriwang sa kapistahan ng banal na mag-anak, bilang isang mag-anak, sana po sama-sama po natin mailapit sa dambana ang atin pong buong pamilya na mayroon pong pagpapasalamat, mayroon pong pagdalangin sa Diyos, na mailapit natin ang atin pong idinudulog ng atin pong mga puso, sapagkat ang mga ito ay kalulugdan ng Diyos. At ikatlo, mga minamahal kong kapatid, mahalin ang pamilya. Mahalin ang pamilya. Alam ko po sa mga pagkakataon pong ito, ang pamilya ang tanging tatakbuhan natin sa mga oras na tayo ay nahihirapan. Sa mga oras na tayo ay walang-wala, babalik at babalik tayo sa atin pong mga pamilya, sa atin pong mga magulang, upang humingi ng paggabay. Kaya po mga minamahal ko pong kapatid, kung ang bawat isa sa atin pong pamilya ay mayroong hindi pagkakasunduan, kung ang bawat isa po sa atin pong mga pamilya ay nagkakawatak-watak sa mga oras na ito, kung ang bawat isa po sa atin pong mga pamilya ay mayroon pong pagkakagalitan na namumuo sa bawat isa po sa inyo, mga minamahal kong kapatid, ibinigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin sina Jesus, Maria at Jose bilang isang modelo ng mayroon pong kabanalan ng pamilya, mayroon pong pagmamahalan, mayroon pong modelo ng paglapit sa Diyos, upang maipakita sa bawat isa po sa atin na kahit nagkakawatak-watak ang atin pong pamilya, na kahit na mayroong hindi pagkakasunduan sa atin pong pamilya, ibinigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin ang isang huwaran na pamilya para ating tularan sa ating pamumuhay araw-araw. Alam niyo po, may ikukumpisal po ako sa inyo. Noong ako po ay seminarista, meron po akong tampo sa akin pong ama. Opo, mayroon po akong tampo sa akin pong ama. Bakit po? Noong ako po ay papasok na po ng seminaryo, ilang beses ko lamang pong nakita at nakasama ang akin pong tatay sa loob ng seminaryo. Noong ako po ay hinatid po ako ng buong pamilya. Masaya po ako. Masaya po ako kasi buong pamilya yung naghatid sa akin sa loob ng seminaryo. Pero habang tumatagal, hindi ko na po nakikita yung ama ko po sa loob ng seminaryo kapag ka dumadalaw at kapag ka may gathering na po sa amin po sa seminaryo. Totoo po, naiinggit po ako sa mga kaklase ko. Naiinggit po ako sa mga seminarista na may dumadalaw po sa kanilang tatay, may yumayakap po sa kanilang tatay, may humahalik po sa kanila pong mga anak. Naiinggit po ako. Hindi ko po ikinakaila iyon. Pero iyon po yung pamilya na ibinigay ng Diyos sa akin po. Nung bago po mawala si tatay, habang siya po ay binabantayan ko po sa ospital, meron po kaming kasama sa kwarto sa loob po ng ospital sa PGH. Ang sabi po sa amin nung nagbabantay po doon sa isang pasyente, ang sabi po niya sa akin, bakit may dala-dala kang Bible? Hindi po ako ang sumagot. Yung tatay ko po yung sumagot para sa akin. At ang sabi ng tatay ko, siya yung magdadasal para sa akin. Doon ko naramdaman, doon ko nakita na sa kabila ng mga pagkukulang, na sa kabila ng hindi ko pagkakaintindihan, ipinakita ng aking ama
yung pagmamahal na hindi ko naranasan noong una, ipinaramdam niya hanggang sa huling hininga ng kanya pong buhay. At minamahal kong kapatid, ito ang panawagan sa bawat isa po sa atin, na sa kabila ng hindi pagkakaintindihan, na sa kabila ng hindi pagkakaunawaan, pamilya mo pa rin yan. Mamahalin mo pa rin ang pamilya na ibinigay ng Diyos sa iyong buhay. At doon ko po nakita na biyaya at grasya ng Diyos yung ibinigay sa akin pong pamilya. Kaya po mga minamahal ko pong kapatid, lalo na po sa mga kabataan na naririto, hanggang buhay ang inyong ama at ina, hanggang kumpleto ang inyong pamilya. Sana po, pagtuunan niyo po ng pansin, pagtuunan niyo po ng pagmamahal, dahil darating ang araw, masasabi niyo na lamang po, sana pala, noong nabubuhay pa sila, ibinigay ko yung tapat at pagmamahal ko para sa aking pamilya. Mga minamahal kong kapatid, ipinakita ng Diyos Ama ang kabanalan, ang pagmamahalan, at ang katapatan ng buong pamilya sa pamamagitan ni Jesus, Maria, at Jose. Sila ang modelo ng pamilya, sila ang ating tularan, sila ang ating lapitan. Sa kanila tayo dumalangin upang basbasan ang ating pong pamilya. Amen.